Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang nais ko po sanang talakayin ngayon sa inyo ay ang patungkol sa salitang magulang at anak. So ito po ito po maihalin tulad natin sa ating mga namumuno sa gobyerno na sila yung magulang at ang mamamayang Pilipino ay siyang mga anak ng magulang. Ibig sabihin, gobyerno at ang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, unahin na po natin yung pangyayari ng mga nakaraang panahon. So, dito gusto kong italakay sa inyo kung paano nagkaroon ng NPA or New People's Army. Doon po tayo dumako muna. So, marami sa ating mga new generation, mga millennials, hindi alam kung ano ang bakit nagkaroon ng grupong NPA. Ganito po 'yon. At sa mga nakakaalam, yung mga kasing edad ko, alam kong alam nyo rin to. Parang magiging refresher na lang po ito. Bilang isang magulang at ang anak dito sa ating bansang Pilipinas. So, ang NPA po ay nagsimula noong 1968. So, 1968, tinatagto ng isang namumunong nagngangalang Ginoong Sison. So, siya yung nagsimula nun. Bakit niya tinatag yung NPA? Dahil po, nakita niya na ang karapatan ng tao ay wala na. Yung ating sinasabing gobyerno o namumuno sa atin ay hindi na tayo inaaruga. Hindi na tayo binibigyan pansin. So, nasisikil yung karapatan ng mga mamayan dito sa Pilipinas. So, nakita nila na parang kami hindi na binibigyan ng atensyon ng ating gobyerno. So, doon nagsimula na nag-aklas ang NPA. So, ano ang mga hinaing nila? Ang trabaho, ang pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilya natin, ang pagkakaroon ng magandang pamamalakad sa kanilang barangay o lugar nila. So doon, panahon na yon ay nagkaroon ng pagtatanong sa gobyerno, bakit kami parang hindi na inaaruga? Parang kami nakakalimutan ng gobyerno. At nung panahon na yon ay maraming mga corrupt government officials na imbes na gastusin ang budget para sa mamayang Pilipino ay nababalitaan natin nun, maraming nagbubulsa ng pera ng ating mamamayang Pilipino dito sa bansang Pilipinas. So, yun. So, nakita nila malinaw na may korupsyon noon sa gobyerno. Tapos, magwewelga sila, lalahad nila ang kanilang mga hinaing sa gobyerno. So, magtitipon-tipon sila. Tapos sasabihin ng gobyerno nung panahon na yun, illegal assembly. So, ano gagawin sa kanila? Itataboy sa malayo at kung makikita nyo nung araw, yung talagang pinupukpok ang mga taong bayan nun. Minsan pa nga, kung matatandaan nyo, yung ating mga magsasaka, yung dito sa may malapit sa Malacanang, yung isang lugar doon na tinatawag na doon sa may recto. Sorry guys, medyo maano na yung aking memorya patungkol sa bagay na yun. Ito pong sa Mendiola, yung Mendiola Massacre na tinatawag. Ang gusto lang naman na nagwewelga doon ay pakinggan sila ng ating gobyerno. Ano ang isinagot ng ating gobyerno noon panahon na yun? Bratatatat. Kaya naging Mendiola Massacre. Hindi ko po maikukwento sa inyo kasi mahabang istorya po yon. Pero yon ay isang history sa ating bansang Pilipinas.
Yung po mga malilit at namamayang Pilipino, mahihirap na naghahanap ng aruga ng ating gobyerno. So, nakakalungkot. Nung panahon pa yon. So, sa NPA po, kaya naman sila pumanik ng bundok. Dahil naghahanap din sila ng aruga ng ating gobyerno nung panahon na yon. Salat sa trabaho, salat sa pagkain, lahat, salat sila sa pag-aaruga ng ating gobyerno. Yun po ang katotohanan nun, kaya nagkaroon ng rebelding grupo. Dahil kung wala naman pong paghihirap ang bawat isang mamayang Pilipino dito sa Pilipinas, hindi po magkakaganon. Hindi magkakaganon kung inaaksyonan lang ng ating gobyerno ang ating mga pangangailangan dahil tayo naman hindi nagkukulang sa pagbibigay ng tax sa kanila. Bawat isang mamayang Pilipino ay nagbabayad ng tax. Kaya naman po, sinasabi rin ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi tayo mawawala ng budget. Dahil tuwi-tuwi na tuloy-tuloy ang tax na binabayad ng taong bayan dito sa ating inang bansang Pilipinas. So sabi niya, siguradong hindi mawawalan ng budget ang ating gobyerno. So, kung hindi mawawalan ng budget, bakit nakakalimutan na kaming mahihirap na mamayang Pilipino? Na ang aming mga pangangailangan ay hindi na matustusan ng gobyerno. Samantalang kami, sumusuporta naman kami sa pagbabayad ng tax. Tapos, mababalitaan natin na korupsyon dito, kaliwat kanan kung saan ginagastos ang pera ng taong bayan. So, nakakalungkot po. Yun po ang mga ideolohiya ng mga namumuno noon sa New People's Army nung panahon na yun. Dahil nasisikil na eh. So kung walang paninikil, wala sana yan. Kung namumuhay sana ng matiwasay, maayos ang bawat isang mamayang Pilipino, walang ganyan. Pero kung may nasisilip ang mamayang Pilipino na ganyang korupsyon sa ating kaban ng bayan, talagang titindig yung mga yan. So, fast forward po tayo. So, nung panahon ng ating kagalang-galang butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay itinatag niya yung NTF-ELCAC. So, dyan sa NTF-ELCAC na yan, kasi nakita niya, kaya niya tinatag yan, nakita niya yung mga hinahiing ng mga rebelding grupo. Kasi alam niya yon na ang solusyon dyan, alam niya lahat ng solusyon dyan. Ang solusyon dyan, bigyan ng atensyon ang mga rebelding grupo. Ano yung mga hinaing nila? Pagkain sa bawat hapagkainan. Infrastruktura sa kanilang lugar. At ang trabaho sa bawat isang haligi ng tahanan at sa mga ina ng tahanan para maipakain sa kanilang mga anak. Yun po lang ang kahilingan ng mga yun. At tayo rin lang namang narito sa siyudad, sa bayan, ganun din naman po ang ating mga hiling at ang ating mga minimiti. Magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pagkain sa bawat hapagkainan natin sa ating mga anak, mapag-aral natin ang ating mga anak ng maayos na kapasidad ng ating gobyerno. So yun, doon po. Kasi kung wala po yung mga hinaing na yan, kumbaga na pupunuan ng ating gobyerno, ang mga hinaing na yan, wala pong ganyan. Walang mag-aaklas, walang magwewelga, walang magre-rebelde, kasi maayos Maayos na namumuhay, kumakain ng 3 beses ang araw, kahit wala na tayong merienda, makakain lang tayo ng 3 beses ang araw, sapat na sa bawat isang mamayang Pilipino kahit naghihikaw sa buhay. Di po ba? Yun po ang hinaing ng bawat isang mamayang Pilipino. Kasi kung may trabaho tayo, walang problema. Kasi kikita ako Yan pang isa. Bakit nagkakaroon ng magnanakaw? Bakit nagkakaroon ng mga krimen? Dahil po, kapit sa patalim. Nagkakalam na yung sikmura namin
Naghahanap na kami ng makakain namin. Ano gagawin namin? Gagawa kami ng aksyon. So, ngayon, nangyayari, mali nga lang. Maling pananaw nga lang. Maling ginagawa nila na magnanakaw ako para ako'y makakain. Mali po yon. So, kung meron lang sila nakakain sa araw-araw, wala pong ganon na magnanakaw. Dangan nga lamang, yung mga magnanakaw na mali nga lang yung kanilang pinatunguhan. Nagnanakaw sila. Pero, kung iintindihin natin kung nagkaroon sila ng trabaho at nagkaroon sila ng pambili ng pagkain bawat araw, kahit 3 beses ang araw, wala nang merienda, masaya na kami noon. Masaya na po kami. So, ano ang ginagawa ngayon ng ating mga corrupt government officials sa gobyerno? Walang pakundangang nilulustay ang ating pera. 'Di ba? Nabalitaan nyo yung mga travel expenses ngayon na hindi pa rin sinasagot ng ating lower house. Hindi ko na masyadong i-elaborate, guys, kasi hahaba pa. So, ang naging budget nila, ito, meron silang budget na di umano ay 2-point-something billion at ang ginastos nila ay 49-something million. So, ang laki ng diferensya. So, ang tanong ng bayan, nagtatanong lang po kami, nasaan po yung 2 billion? Hanggang ngayon, hindi rin sinasagot. Marami na rin vloggers na nagtatanong noon. Nagtatanong po kami saan napunta yun. Kung yung travel expenses na yun, sinakto nyo lang para sa budget nyo, wala po sanang tanong. Kung yan lang po sumobra, halimbawa namang 1 million, 2 million doon sa travel expenses nyo, dyan sa lower house. Di sana hindi na siya, kumbaga katanggap-tanggap na yun kasi hindi naman natin ma-eksakto yung budget nyo sa travel. Kumbaga hindi nyo parang mabivisualize kung sino ba yung mga tatako. Pero yung ganon na sumobra, 2 billion, nagtatanong po kami kung saan po napunta yung sobrang yon. Hanggang ngayon, walang sagot. Pero kung yung napunta sa mga mamayang Pilipino na lubos na nangangailangan ng tulong ng gobyerno, hindi po sana ganon na magkakaroon pa kami ng katanungan. So, kaya nagkakaroon ng nagre-rebelde ang tao, gaya ng isang anak. Halimbawa, ang ama mo, may trabaho naman. Tapos hindi ka inaaruga. Hindi ka sinusustentuhan. Kung hindi, yung kapritsyo lang ng ama mo, ang nasusunod, makikita mo minsan. Ito po, halimbawa ko lang po. Ang ama mo, nagtatrabaho, maganda naman yung trabaho niya. Tapos, kaming mga anak, hindi man lang mabigyan ng konting pag-aaruga. Kagaya halimbawa nung bibigyan mo ng baon. Bibigyan mo ng baon ng anak mo. Imbis na 10 piso yung bibigay mong baon niya na sapat-sapat lang para gastusin niya sa isang araw, bibigyan mo ng 2 piso. Tapos, inipit mo pa yung 8 piso. Tama po ba yun? Samantalang ang dapat na budget ng anak mo, na baon niya papunta sa paaralan, ay 10 piso, ginawa mong 2 piso. Tama ba yun? Ano yung mabibili ng 2 piso ng bata? Baka sa pamasahe pa lang, kulang na yon. So, yun po ang aking comparison patungkol dito sa ating gobyerno at sa mga mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Naano na kami. Baga, parang dumadating na dun sa sukdulan na, pakinggan nyo naman kami. Bigyan nyo naman ng atensyon ang bawat mamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Mahirap man yan o mayaman man yan, apektado po kami lahat. So, nakakalungkot po. Kaya, dumako naman po tayo dun sa sinasabi ng ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinambit niya sa kanyang press conference sa Davao City
na ang Mindanao ay nagbabalak ng bumukod sa Pilipinas. Di ba napakasaklap nun? Bubukod. Bakit sila bubukod, guys? Bakit gusto nilang bumukod? Kasi hindi na nila nagugustuhan ng pamamalakad ng ating gobyerno dito sa ating bansang Pilipinas. Dahil sa mga alingasngas na nangyayari na yan. Unang-una, korupsyon. Korupsyon po sa ating gobyerno. At nakikita naman po natin yon. So kung nakikita natin, may tanong tayo, sagutin nila. Kung walang sagot, ano ibig sabihin nun? So, hanging questions na walang kasagutan. Na nagtanong tayo, hindi nila sinasagot. Parang ganito yan eh. Dumating ang ama mo, siguro galing sa trabaho. Tapos, sisenglot-senglot. Tatanungin mo ngayon ama mo, Tay, saan ka galing? So, ang ama mo hindi sasagot. Simpleng tanong. Saan siya galing? Pwede naman sabihin ng ama, Anak, ako'y inuman doon sa aking kumpare at siya'y dumating galing ng abroad. O hindi nakasagot yung ama. Pero yung ama hindi man lang sasagutin yung anak, Tay, saan ka galing? Tapos hindi magsasalita yung anak. Yung ama, dire-diretso lang. Di ba? Para ano pa yung anak mo? Para hindi mo sagutin. Napakasimpleng tanong. Siya naman may karapatan din na magtanong kasi mag-ama kayo. Ganon din sa ating gobyerno at sa mamamayan. May tanong ang mamamayan, ang gobyerno ayaw sagutin. Di po ba? Walang sagot na ibinibigay ang ating gobyerno sa lahat ng ating mga tanong na simula pa nung nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Kaya hindi natin masisisi yung ating ibang kapwa Pilipino dito sa Pilipinas na manggigil at gumawa ng aksyon. Diba? Alam nga namang, ay, Diyos ko, nakakaawa na po ang bansa natin. Parang patungo na tayo sa, hindi po natin naranasan to nung mga unang panahon. Hindi. Meron man, siguro hindi nating naungkat o kill. Pero sa panahon yan, sobra na po. Sobra na talaga ang nangyayari ngayon. Ito nga, dumako tayo kay Sir Banat Bay. Isang vlogger po yan. Isang vlogger na makainang bansang Pilipinas. At mamamayang Pilipino dito sa ating bansa. So, nagbablog siya. Sinasambit lang niya kung ano ang kanyang mga analysis sa nangyayari dito sa Pilipinas at sa ating gobyerno. Ganon din po ako. Nag-a-analyze ako. Nga lamang gumagamit ako ng mga vlog nila para i-analyze yung kanilang mga posisyon sa kanilang sarili. So, si Sir Banat Bay. Ayun, kung mapapanood nyo yung previous vlog ko, ito lang, recently lang, or kagabi ko yata i-pinost, na siya ay merong threat sa kanyang, kumbaga, siya ay sinisikil na sa kanyang karapatan. Meron pang tumawag sa kanya, di umano, ayon sa kanya, ay pinatitigil siya ng pagbablog. O, ibahin niya yung style ng kanyang pagbablog. Kumbaga, nalalapit dun sa salitang, lambutan mo ang iyong pagsasalita. Huwag mo masyadong, gano'n ko lang na-analyze huwag mo masyadong, tigasan yung pagbabatikos mo. Kasi, guys, kaming mga vloggers, kami, healthy criticism ang ginagawa namin. Kumakatok kami, ginigising namin. Maraming vloggers na sinasabi nga, ginigising namin kayo, niyuyugyug namin kayo. Para nang sa ganon, matauhan kayo. Natutulog na kayo. Alam nga naman, natutulog na kayo sa pansitan, hindi pa namin kayo gigisingin. Ginigising namin kayo sa pamamagitan ng pagbablog namin. Nananawagan kami
na ito na yung ginagawa nyo. Parang nalilihis na kayo ng landas. Kung hindi namin kayo pipiitin at nakikita naman namin mali yung inyong ginagawa, talagang gigisingin namin kayo. Pero kung tama naman yung ginagawa nyo, bakit pa kami magkikriticize sa inyo? Ito naman pong ginagawa namin na healthy criticism para gisingin kayo sa maling nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Kitang-kita naman po Kitang-kita naman po ang nangyayari. So kaming mga maliit na mamamayang Pilipino, pag may trabaho, hindi naman kami po pwedeng tumigil sa aming pagtatrabaho. Kailangan mabuhay din yung aming pamilya para makatulong sa ating inang bansang Pilipinas at sa ekonomiya ng ating bansa. Kayo po, tagagawa lang kayo ng batas. Nilalang ko po kasi, kumbaga, yung ibang batas na ginagawa nyo, hindi naaayon sa ating pangkasalukuyang henerasyon. Oo, nariyan na tayo sa People's Initiative. Babaguhin yung ating konstitusyon. At ang sinabi nyo ay ang babaguhin lang yung sa pang-negosyo. Yung mga negosyante. Pero hindi po Pag nag-open na yung pagbabago ng konstitusyon na yan, iaamyendahan na. Open na yan. Pwede niyong pakialaman yan lahat. Kahit ano ang inyong, kahit yung term extension, pwede niyo nang buksan yan. Kaya parang nililin lang niyo ang taong bayan. Nililin lang niyo na bubuksan lang namin yung sa pagninegosyo para makainganyo tayo ng mga negosyante dito sa ating bansang Pilipinas. Pero inopen nyo na So meaning to say, pag nag-open yan, kahit ano po pwede nyo nang galawin. At ang masakit pa niyan, hindi nyo pa isasama ang Senado. So nasaan na yung tinatawag na tapat na paglilingkod sa bayan. Hindi na po tapat sa paglilingkod sa bayan yan Kasi pag open yan, kagaya niyan, nilalansin nyo pa kami na wala yung People's Initiative na wala yung pirmahan na yan. Tapos nagka-budget pa ng insertion na 12 billion. Saan po nanggaling yun? Ito po yung nagtatanong ako. Bakit nagkaroon ng ganong kalaking budget ang COMELEC? Wala pa yung referendum, wala pa yung may budget agad. Hindi po ba na tamang gawin muna yung gagawin nyo, tapos pagka naaprubahan nyo na, tsaka tayo hingi ng budget. Pero ngayon po, iba ang nababalitaan namin. So, sagutin nyo na lang po yun. Ako po yung nagtatanong. Bakit nagkaroon ng budget na ganong kalaki ang COMELEC, wala pa yung paggagastusan. Kasi nasa People's Initiative pa Hindi ko na itatakil pa yung bigayan ng 100 piso di umano, 500 pesos di umano para pumirma lang sa People's Initiative. Kasi laganap nasa Kongreso na po yung pag-iimbestiga nun. Pero nababalitaan po namin. Pero hindi nyo pa rin sinasagot. Sumagot man kayo, lumabas doon sa Senate hearing pagkatapos nung rally niya. Di umano, ayon sa imbestigahan ng Senado, nag-meeting pa kayo doon sa bahay ni Speaker. So, dinideny naman ni Speaker. Pero, bahay niya yun. Anong kalokohan yun? Di po ba? So, parang, pinaiikot-ikot nyo kami sa inyong mga sinasambit sa aming mamayang Pilipino. Nakakalungkot po yun. So, madalit sabi, kami nalilito, at hindi lang nalilito, parang, pagtanong namin, hindi naman kayo sumasagot. Pag sumagot naman kayo, palso pa rin. Kumbaga,
Ay, nako. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po yan. Tapos si Sir Dado, ang Pinoy Survivor, binibigyan na nga kayo hanggang mag-shape up na kayo. May panahon pa. May panahon pa para kayo magbago diyan sa loob ng ating gobyerno. Di ba? Pero hindi eh. Dinadagdagan nyo pa eh. Yung tanong ng taong bayan eh. Marami na po nangyayari. Marami nangyayari na po na hindi kaaya-aya sa ating lipunan. Marami nangyayari na hindi naangkop para mapabuti ang isang bawat mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, yun po. Hindi na kami aasang sasagutin nyo yung mga tanong namin kasi ililihis nyo lang yung sagot eh. Ililihis nyo lang talaga. Diba? Aasa pa ba kami sasagutin nyo pa yung resolution number 10? Gaya nga ni Sir Dado, sinasabi niya, gagawin nyo akong senador, kongresista. Wag na lang, kasi kakainin ako ng sistema. Ano yung sistemang yun? Yung nangyayari nga ngayon. Kagaya nun sa atin sa kongreso, kinain na sila ng sistema. Bakit? Nagkaroon na nga ng resolution, House Bill 1414 na nagkakaisa na sila. At walang humindi doon kung hindi ilang kongresista lang ang hindi pumirma doon. Kagaya ng mga mangilan-ngilan na loyal pa rin sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, masakit po. Masakit na nangyayari ngayon. At sinasabi nga ni Sir Dado, parang pabagsak na yung eroplano. Kaya, alam nga namang hindi namin kayo gisingin, natutulog kayo. Di kasama kami babagsak dun sa eroplano, kayo yung piloto, kayo yung ama ng isang bawat mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Kaya, nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Padive na ng padive ang ating gobyerno sa nakikita po namin. Hindi po kami magsasalita ng ganito, hindi po kami magkikriticize ng ganito kung wala kami nakikitang pruweba na nangyayaring tunay dito sa ating bansa. So kung walang nagrereklamo, di ba? Kung walang nagrereklamo, sigurado maayos ang gobyerno, pero marami nagrereklamo eh. So, dumako naman po tayo dun sa mga kakampi nyo na tinotolerate yung ginagawa ninyo. Kaya mga kababayan ko, baliktarin natin ang sitwasyon. Kayo naman hindi napaboran ng kasalukuyang gobyerno. At naramdaman nyo yung ganitong paninikil sa inyo. Ganito rin ang mararamdaman nyo. Ganito rin kagaya namin. Kagaya naming naghihirap dito sa ating bansang Pilipinas. I-reverse nyo ang sitwasyon. Huwag kayong nakasarado ang isip. Kailangang imulat nyo inyong mga mata. Buksan ang inyong isipan. At ibukas ang inyong bibig. Dahil po tayo isang bansa lang. At dapat magkaroon tayo ng isang diwa. Kagaya nga nung nakopya ko tuloy kay dating Presidente Macoy, si Senior. Isang bansa, isang diwa. So yun, mga slogan lang yun. Kaya lang, totoo naman na kailangan tayo maging isang bansa at isang diwa. Nagkakaisa. Hindi yung watak-watak. Nagkakawatak-watak na po tayo. Parang meron na tayong sarili-sariling pinaniniwalaan na hindi tayo magbukas ng ating isip na laganap na. Kitang-kita naman yun eh.
So, pabulaanan nyo yung sinasabi ko. Yung mga tanong ng taong bayan patungkol dyan sa kaperahan, sagutin nyo para mali yung sinabi ko na nagkakaroon na talaga ng malawakang korupsyon dito sa ating gobyerno. Nagtatanong lang po. Baka po pwedeng sagutin nyo yung mga tanong ng taong bayan patungkol dyan sa mga Resolution number 10 at dyan sa mga lumalaganap na PI. Yan po, dyan po nagsimula yan eh. Tapos yung paninikil ng karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Balikan natin kay Miss Lorraine Badoy at kay Ka Eric Celis, pinakulong ng 1 linggo. Humigit kumulang. Hindi ko nabilang yan kasi hindi ko naman binibilang. Basta nakulong sila dyan sa loob ng lower house at pinalaya nyo rin nung magkaroon ng manifesto ang mga PMA-er. Siguro naantig din kayo, pinalabas nyo. At yun. So maraming katanungan po, mga ama namin dito sa bansang Pilipinas. So sana naman po, ayusin nyo na po. Ako, sa palagay ko, meron pa pong panahon. Medyo, na yung nanunuyo na yung aking sa pagsasalita. Pasensya na po. Kasi mahaba na rin yung aking pagsasalita eh. So, sana naman po, nanawagan po ako sa ating ama ng ating bansang Pilipinas. Ayusin na po natin to. May panahon pa. May panahon pa po. Siguradong may panahon pa. May panahon pa. Yung iba nga nananawagan po. Saan ba ito nagsimula? Saan nagsimula itong mga ganitong paninikil ng ating karapatan? Saan po ba nagsimula itong mga ugong-ugong na korupsyon sa gobyerno? Doon po raw kay Speaker na kanilang pilit na pinapaalisin sa posisyon. Ang po pwede lang magpaalis dyan. Ang ama ng ating bansa. So, may time pa po. Aming ama ng bansang Pilipinas. So, hanggang dito na lamang po guys. Hari nawa, ako'y nananalangin sa ating Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa at ang sangkatauhan dito sa daigdig. Ay sana naman po hipuin nyo ang aming ama dito sa bansang Pilipinas at imulat ang kanyang damdamin patungkol dito sa nangyayaring ito. Nalulunod na po siya sa kapangyarihan. So ako po'y nananalangin sa ating Diyos Ama makapangyarihan na hipuin niyo po siya nang sa ganon gumanda na ang aming bansang Pilipinas. Amen. Maraming salamat po guys sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, nagsimula na, kailangan na lang ng solusyon. At tayo nag-aantay pa rin. Maraming salamat po. See you on my next vlog guys.